Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa mukha ni Celeste Cela Ramos habang nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na stall na nagbebenta ng mga handwoven na bag. Suot niya ang isang lumang beige na coat na may kaunting kupas sa manggas, faded na maong at isang simpleng pares ng puting sneakers. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang maliit na backpack na halatang ilang taon ng gamit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang modelo ng cellphone na may gasgas na screen. Sa paningin ng mga dumaraan, isa lamang siyang ordinaryong babae, marahil isang turista na dumayo para maglibang. Ngunit sa likod ng simpleng anyong iyon, nagkukubli ang isang pangalan na kilala sa mga eksklusibong fashion circles sa Europa. Tahimik siyang pumipili ng mga bag. Marahang hinahaplos ang bawat hibla na gawa mula sa abaka at pinya. Maganda ang pagkakakawa nito. Mahinang bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang tumpak na paghabing tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Lumapit ang tindera, isang matandang babae na nakasuot ng pulang bandana. Ay ma'am, gusto niyo po bang makita ang bagong gawa naming disenyo? Kagabi lang natapos. Alok nito, may ngiti sa labi. Oo naman. Sagot ni Cela, may lambing sa boses. Gusto kong makita ang gawa ng kamay na may puso. Habang tinitingnan ang bagong gawa, nagbalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang taon sa Florence, Italy. Doon siya unang sumabak bilang apprentice sa isang kilalang atelier na gumagawa ng mga luxury leather goods. Bata pa lamang, bihasa na siya sa pag-ukit ng mga detalyeng halos hindi makita ng taraniwang mata. Ang pagtahi ng bawat hibla na walang sablay, ang pagpipinta sa gilid ng balat para hindi ito magaspang. At ang paglalagay ng natatanging selyo na nagpapataas ng halaga sa isang bag. Sa Florence din siya unang nakilala ng mga tagapamahala ng Louis Vuitton na kalaunan ay kumuha sa kanya bilang isang designer para sa kanilang high-end bespoke line. Ngunit hindi naging perpekto ang lahat. Isang taon bago siya umuwi sa Pilipinas, na-engage siya sa isang lalaking kabilang sa isang kilalang European royal family. Ang kasal ay dapat maging malaking event sa parehong high society ng Europa at Asia. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang kanselahin ito. Ang dahilan, isang paulit-ulit na alitan sa pamilya ng fiancé niya tungkol sa kanyang pinagmulan. Hindi raw angkop para sa isang babaeng galing sa maliit na bayan sa Pilipinas na maging bahagi ng kanilang angkan. Mas pipiliin ko pang mawala sa mata ng lahat kaysa manatili sa isang buhay na walang respeto, nasabi niya sa sarili noong gabing nilisan niya ang villa sa Florence. Ngayon, narito siya sa Pilipinas nagsimula muli. Pinili niyang mamuhay ng simple. Walang social media posts, walang public appearances, walang press. Ang tanging layunin niya, pag-aralan ang local culture at crafts ng kanyang sariling bansa bilang paghahanda sa isang personal branding project na matagal na niyang pinaplano. Sa plano niyang iyon, balak niyang pagsamahin ang global luxury craftsmanship at ang tradisyonal na gawang Pilipino para maipakita sa mundo na ang talento ng mga lokal na artisan ay kasing halaga ng mga tanyag na European masters. Habang iniikot ang mall, huminto siya sa isang maliit na kafe para magpahinga. Umorder siya ng kapeng barako at sumandal sa upuan na may tanawing kabundukan. Nasa isang sulok lang siya, hindi pansin ng karamihan, habang nagtatala sa kanyang maliit na notebook ng mga ideya para sa susunod na disenyo. Pinya fiber lining, abaka straps, brass buckles gawa ng lokal na panday. Bulong niya habang nagsusulat. Biglang tumunog ang cellphone niya, isang simpleng ringtone na halos hindi marinig. Isang email mula sa LV headquarters sa Paris ang dumating. Madam Ramos, your discretion is admirable. We trust your instincts. Proceed as planned. MF. Mumiti siya. Si MF walang iba kundi si Mateo Fernan, ang manager ng Louis Vuitton Southeast Asia at isa sa mga taong lubos na nagtitiwala sa kanya. Habang nakatingin sa labas,
Sumagi sa isip niya ang bigat ng desisyong iniwan ang marangyang buhay sa Europa. Maraming nagsasabi noon na tanga siya para talikuran ang kasal, ang titulo at ang kayamanan. Pero para kay Sela, walang saysay ang lahat ng iyon kung wala siyang kalayaan at respeto sa sarili. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi pagtakas. Ito ay pagbabalik sa kanyang ugat. Nang bumalik siya sa stall ng mga hobby, binili niya ang ilang piraso at nilagay sa kanyang backpack. "Ma'am, salamat po sa pagtangkilik," sabi ng matandang tindera. "Salamat din po sa paggawa ng ganitong kaganda," sagot ni Sela. Isang araw makikita ng buong mundo kung gaano kahalaga ang ganitong sining. Habang naglalakad siya papunta sa kabilang bahagi ng mall, wala ni isa sa mga tao ang nakakaalam kung sino talaga siya. Sa kanila, isa lamang siyang payak na babae na mahilig sa handmade crafts. Ngunit sa loob ni Sela, unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng isang mas malaking larawan. Isang proyekto na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng maraming Pilipinong artisan. At sa tahimik na sandaling iyon, habang wala pang nakakakilala sa kanya, hindi niya alam na ilang oras mula ngayon, isang insidenteng magbabago sa takbo ng kanyang pananatili sa bansa ang magaganap. Isang insidenteng hindi niya hiniling, ngunit magbubukas ng pinto para ipakita niya sa mundo kung sino talaga siya. Sa kabilang bahagi ng mall, malapit sa isang high-end cafe na nakaharap sa mga glass panel, nakaupo si Doña Graciela Villanueva, isang babaeng kilala sa buong Tagaytay bilang matandang mayaman na hindi lang basta sosyal, kundi may reputasyong mahilig manghusga. Kahit lampas 60 taong gulang na siya, makikita pa rin ang pilit na alaga sa hitsura. Buhok na kulay ginto na halatang galing sa mahal na salon, balat na inalagaan sa mga mamahaling treatment, at makeup na may kumikinang na highlight. Ngunit higit sa lahat, nakaupo siya na tila reyna sa gitna ng mesa. Hawak-hawak ang kanyang pinakabagong yaman, isang Louis Vuitton Limited Edition Capucin's bag na kaka-release lang sa Paris. Nasa tabi niya ang nag-iisa niyang anak, si Andrea, na nakasuot ng fitted white dress at may suot na mamahaling alahas. Sa kabilang upuan naman, magkatabi ang dalawang matalik na kaibigan ni Graciela, si Marga at si Lucille, parehong kilala rin sa social circles bilang mapanlait at mahilig magkuwento ng buhay ng ibang tao. May nakahandang 3 platong dessert sa harap nila kahit hindi pa tapos ang kanilang main course. "Alam niyo ba, mga mare?" Nagsimula si Graciela. Inilalapag ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa para mas makita ng lahat. Ang bag na ito, 20 lang ang ginawa sa buong mundo. At syempre, isa sa akin iyon. Wala kayo niyan. Tumawa siya ng malutong at agad sumabay sa tawa ang dalawang kaibigan. "Ay syempre naman, mare," sagot ni Marga na agad hinawakan ng bag at ikinuyom na parang may hawak na santo. Grabe, kahit bahay sa probinsya, mabibili na sa presyo nito. "Oo nga," dagdag ni Lucille. "Kung may mga bag na ganito ang mga tao, baka hindi na nila maisip na magtrabaho." Tumawa rin siya, tila ba nakakatuwa ang ideya na para bang kayang tumigil sa buhay basta may mamahaling gamit. Napabuntong hininga si Andrea at napatingin sa cellphone niya. Sanay na siya sa ganitong eksena. Isang lunch na tinatawag na charity lunch, ngunit sa totoo'y ginagamit lang ng kanyang ina para magpakitang gilas. May ilang taong inimbitahan, pero ang totoong layunin ay maiparada ang latest luxury purchases ni Doña Graciela. Sa labas ng cafe, may nakadisplay pang tarpaulin na nagsasabing Charity for the Arts, pero walang kahit anong programang pang-art na nakasaad kung saan mapupunta ang pera. Habang sila'y nag-uusap, may dumaan sa tapat ng cafe. Isang babaeng nakasuot ng beige na coat, faded na maong, at may maliit na backpack. Sa mga mata ni Graciela, ito ay hindi lamang simpleng babae. Ito ay isang istorbo sa kanyang nakahandang eksenang sosyal. Saglit siyang natigil sa pagsasalita at tinitigan ang babae mula ulo hanggang paa. "Ay Diyos ko, tingnan niyo yon." Mahinang bulong ni Graciela,
pero sapat para marinig ng buong mesa. Parang pumasok sa high-end mall na galing palengke. At ano yung quote na yan? Second hand? Napatingin si Marga at bahagyang tinakpan ang bibig para itago ang ngisi. Grabe Mare, mga empleyado yan dito sa mall. Baka mag-deliver ng kape mamaya. Biro niya. Lucille naman ay lumapit ng kaunti kay Graciela at pabulong na nagsabi, "Kung ako sa'yo Mare, papalabasin ko yan. Nakakasira ng ambience. Alam mo naman, image is everything." "Exactly," sagot ni Graciela, sabay taas ng kilay. "Diyos ko, itong mga taong walang klas kung makalapad parang pag-aari nila ang lugar." Nilakasan niya ang boses sa huling pangungusap para siguradong marinig ng babae sa labas. Si Andrea na nakaupo lang at nakikinig ay napailing. "Ma'am, baka naman simpleng bumibili lang siya dito. Wala namang masama." Tumingin si Graciela sa anak na may matalim na tingin. "Andrea, hidya, ikaw talaga. Hindi mo pa ba natutunan? Ang image natin, kailangang laging flawless. Hindi pwedeng may ganitong element na pumapasok sa paligid natin kapag may social event tayo. Nakakababa ng level." Habang pinagmamasdan nila si Sela, abala lang ito sa pagtitingin ng mga handicrafts sa tapat ng kafe. Malayo sa iniisip ng apat, wala siyang pakialam sa kanilang tingin. Sa kanya mas mahalaga ang mga produkto at ang mga taong gumagawa nito. Ngunit sa paningin ng grupo, isa siyang baduy na dapat iwasan. "Ay Mare, may naisip ako." Biro ni Marga. "Bakit hindi mo siya tawagin at tanungin kung naghahanap siya ng trabaho? Baka mag-apply bilang tagahugas ng pinggan dito." Natawa silang tatlo, pero hindi sumabay si Andrea. Sa halip, umupo siya ng tuwid at tinapik ang mesa para pigilan ang kasunod na biro. "Mom, please," seryoso niyang sabi. "Hindi lahat ng tao kailangan nating husgahan base sa itsura nila. Nakakahiya." Ngunit tila wala sa bokabularyo ni Graciela ang salitang mahihiya. Sa halip, mas lalo pa siyang umangat sa upuan. Hawak-hawak ang kanyang LV bag na parang korona. "Andrea, anak, you'll understand someday. Ang mundo ay binubuo ng may class at wala. At tayo anak, lagi tayong nasa taas." Sa labas ng cafe, patuloy ang hangin ng Tagaytay sa pag-ihip. Tila ba walang pakialam sa maliliit na alon ng kayabangan at panghuhusga na kumakalat sa loob. Hindi pa alam ni Sela na ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay magiging sentro ng isang eksenang magbabago sa takbo ng kanyang pananatili sa Pilipinas. Isang eksenang puno ng kahihiyan, ngunit kalaunay magiging simula ng mas malaking kwento. Sa gitna ng malawak na atrium ng mall, abala si Sela sa pagtitig sa mga nakadisplay na hand-woven bags sa isang booth. Ang mga hibla ng abaka at pinya ay pinagsama sa mga disenyo na tila kumukwento ng kasaysayan ng mga komunidad sa kanayunan. Marahan niyang hinaplos ang isa, hinahanap ang texture at tibay ng pagkakahabi. Sa mata ng mga nakakasalubong, isa lang siyang simpleng babae na may hilig sa lokal na sining. Ngunit sa mata ni Doña Graciela, na nakaupo lamang ilang metro ang layo, siya ay isa lang pangit sa paningin na hindi akma sa kanyang sosyal na kinalalagyan. "Hoy!" sigaw ni Graciela mula sa bukas na pinto ng kafe, na ikiniling ng lahat ng ulo sa direksyon niya. Tumayo siya, hawak-hawak ang kanyang Louis Vuitton bag na parang sandata, at naglakad papunta sa booth kung nasaan si Sela. Nakataas ang kilay, kumikintab ang pulang lipstick, at malakas ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig. "Ikaw, nagtatrabaho ka ba dito sa mall?" Nagulat si Sela sa biglang pagtatanong, pero nanatiling magalang ang tinig. "Hindi po, namimili lang po ako ng mga gawa ng local artisans." Tiningnan siya ni Graciela mula ulo hanggang paa, mabagal at mapanlait. "Ay Diyos ko, namimili ka dito sa ganitong ayos? Naku iha, baka madumihan mo lang ang aircon ng lugar na to. Baka pati ang display maalikabukan?" Sinabi niya ito ng malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Napangiti lang si Sela, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sanay na siya sa ganitong klase ng tao.
Mga taong hinuhusgahan ang halaga ng iba, batay sa pananamit. Walang problema po sa akin kung ganun ang iniisip ninyo. Pero, ano? Singit ni Graciela. Sabay turo sa kanya gamit ang daliri na may mamahaling singsing. Kung wala ka namang mabibili dito, umalis ka na lang. Hindi ito para sa mga taong tulad mo. Ilang taong nakapaligid ang nagbulungan. Grabe, harsh naman yung matanda, sabi ng isang binatilyo sa kaibigan niya. May iba namang tumigil at tahimik na nanood. Sa halip na sumagot, tumangulang si Sela at dahan-dahang lumakad palayo. Ngunit sa kanyang pagdaan, aksidenteng nagkasalpukan ang kanilang mga balikat. Tumigil si Sela, bahagyang lumingon at marahang nagsabi, "Pasensya na po." Ngunit si Graciela, imbes na mag-sorry, lalo pang tumaas ang tono ng boses. "Ano ba yan? Wala kang respeto sa matatanda. Wala kang modo." Bago pa makasagot si Sela, bigla na lamang inangat ni Graciela ang kanyang Louis Vuitton bag at malakas na hinampas ito sa braso ni Sela, sapat para mag-echo ang tunog ng impact sa paligid. "Walang respeto ang mga tulad mo," sigaw niya, at ang mukha nito'y nagliliyab sa galit. Napaatras si Sela sa gula. Ngunit pinili pa ring huwag magtaas ng boses. Naramdaman niyang mabigat ang tingin ng mga tao sa paligid. May ilan na agad naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Tila naghihintay ng mas matinding eksena. "Ma'am, sobra naman po yata iyon." Mahina ngunit malinaw na sabi ng babaeng nagbabantay sa booth. Nanginginig ang kamay habang hawak ang paninda. "Huwag kang makialam dito." Balik ni Graciela, sabay lingon sa mga nanonood. "Eto kasing mga walang modo, dapat tinuturuan ng leksyon." Ang anak niyang si Andrea, na kanina pa sumusunod mula sa likod, ay sumingit at hinawakan ang braso ng ina. "Mom, enough. You're making a scene." Ngunit hindi ito pinakinggan ni Graciela. Imbes, mas lalo pang tumuwid ang kanyang tindig at ibinalibag muli ang bag sa kamay niya, tila gustong ipakita sa lahat ang tatak at presyo nito. "Ganito, Hija, ang halaga ng bag na ito, higit pa sa lahat ng pag-aari mo. Tandaan mo yan." Hindi na nagsalita si Sela. Imbes tumuwid siya ng tayo, mumiti ng tipid at tumingin ng diretso sa mata ni Graciela. Isang tingin na walang takot, walang pangamba. Pagkatapos, marahan siyang lumakad palayo. Bit-bit ang backpack at ilang pinamiling handicraft. Tahimik ang mga hakbang niya pero matatag. Bawat yapak ay parang tinutuldukan ang eksena. Walang ni isang lumapit para tulungan siya, marahil dahil sa presensya at impluensya ng Donya. Ngunit sa gilid, isang binatang estudyante ang patuloy na nagre-record gamit ang cellphone, sinisiguradong malinaw ang audio at video ng nangyari. "Grabe to, i-upload ko sa Twitter mamaya." Bulong ng binata sa kaibigan. "Hindi pwedeng palampasin to." Sa kafe, bumalik si Graciela sa upuan na tila walang nangyari. Binubuksan pa ang bag at tinitingnan ang laman. "Mga taong walang breeding talaga," sabi niya habang umiinom ng kape. Ngunit hindi na niya napansin na sa bawat segundo lumalaki ang bilang ng mga taong nakakita sa eksena at magsisimula na itong mabuhay sa mundo ng social media, kung saan ang mga kwento ng pang-aapi ay bihirang natatapos ng tahimik. At sa kabilang bahagi ng mall, si Sela, bagamat tahimik at tila hindi naapektuhan, ay nagsimulang bumuo ng plano sa kanyang isipan. Hindi para gumante sa paraang alam ng karamihan, kundi para ipakita kung gaano kabigat ang implikasyon ng ginawa ni Doña Graciela, hindi lang sa kanya, kundi sa mismong brand na ipinagmamalaki nito. Sa labas ng cafe, nanatiling tahimik ang paligid ilang minuto matapos ang insidente. Kanya-kanyang bulungan ang mga nakasaksi at ang ilan ay patuloy na nagre-review ng footage sa kanilang mga cellphone. Sa kabilang gilid ng atrium, nakaupo sa sahig ang isang binatang estudyante, si Ruel Soriano, 20 anyos, isang media arts major na nasa mall para mag-cover ng isang school project tungkol sa local artisan exhibits. May hawak siyang DSLR camera at cellphone at ramdam niya agad na hawak niya ang isang eksenang hindi niya dapat palampasin. "Pre, nauha mo ba lahat?" Tanong ng kaibigan niyang si Ken habang sumisilip sa screen ng DSLR. "Oo, simula nung sinita siya hanggang sa hampasin ng bag. Lahat malinaw,"
pati audio malinaw. Sagot ni Ruel, bakas ang halo ng gulat at pananabik. Hindi ko alam kung anong klaseng donya yon pero grabe ang ugali. Pag uwi niya sa boarding house, agad niyang inedit ang video at nilagyan ng simpleng caption. Babae hinampas ng LV bag sa mall dahil lang sa pananamit. Walang pangalan, walang lokasyon, ngunit sapat na para mag-ignite ng curiosity ng mga netizens. Pagka-upload sa Twitter at Facebook, mabilis na umakyat ang views. Sa loob ng isang oras, umabot na sa mahigit 50,000 views ang clip at pinag-uusapan na sa iba't ibang social media platforms. Sa comment section, hati ang opinyon. May ilang nagsabing, baka trespassing yan, kaya pinagsabihan. Kasi naman kung mukha ka namang walang pambili, bakit ka nandun? Pero mas marami ang kumampi kay Sela kahit hindi pa nila alam ang pangalan niya. Grabe naman si Lola, pati ba naman sa pananamit, manghuhusga na? Yung bag niya mas mahal pa sa dignidad niya. Hindi ko kilala tong babae, pero saludo ako sa composure niya. Hindi siya gumante. Maya-maya, isang comment ang umangat sa itaas dahil sa dami ng nag-like. Mula ito sa isang account na may profile picture ng isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Ang pangalan niya sa profile, Aurelio D. Menor. Ang comment lang niya, alam ba nila kung sino ang hinampas nila? Kasunod nito, nilagyan pa niya ng cryptic follow-up. Minsan, ang pinakamapayapa ay siya ring pinakamakapangyarihan. Maraming netizens ang napareply. Sino po ba siya? May clue po kayo? Ngunit hindi na sumagot si Aurelio. Ang iba ay nagsimulang maghanap at magtanong kung sino nga ba ang misteryosong babae sa video. Samantala, sa isang opisina sa Singapore, nakaupo si Mateo Fernan, branch manager ng Louis Vuitton, Southeast Asia, habang nagche-check ng mga brand mentions online. Sanay na siya sa mga promotional tags at event posts. Pero ngayong araw, iba ang sumalubong sa kanya. Isang trending video na malinaw na nagpapakita ng isang LV bag na ginagamit bilang panampal sa publiko. Agad niyang pinanood ang buong clip. Tahimik siya habang umaandar ang video, ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang tensyon. Sa mga mata ng isang brand manager, hindi lang ito simpleng viral video. Ito ay isang PR crisis. Nakasulat sa notepad niya, identify victim, damage control, possible statement. Tinawagan niya agad ang assistant niya. Clarice, find out who the woman in the coat is. I don't care how. Contact our Philippine network. This can't blow up without our side of the story. Ilang minuto lang, may tumawag sa kanya mula sa Manila contact. Sir, the woman is Celeste Ramos. Saglit na natahimik si Mateo. Alam niya agad kung sino ito. Si Celeste, dating creative consultant ng LV Paris HQ, isa sa pinakamagaling sa bespoke design team. Get me her number, utos niya agad, and don't make this public yet. Habang lumalala ang usap-usapan online, si Sela naman ay nanatiling invisible sa social media. Walang post, walang comment, walang statement. Nasa loob siya ng isang maliit na artist workshop sa Tagaytay. Tahimik na tinatahi ang isang prototype ng bag na matagal na niyang pinaplano. Ang workshop ay amoy balat, kahoy at kape, ang tatlong bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dumating si Liza, kaibigan niya mula pa noong high school, dala ang kanyang cellphone. Sela, viral ka! Hindi mo ba talaga titingnan? Grabe, halos lahat pinag-uusapan yung ginawa sa'yo. Mumiti lang si Sela. Hindi inaalis ang tingin sa tinatahi. Liza, hindi lahat ng laban ay kailangan sa social media pinapatunayan. May tamang oras para magsalita. Pero girl, ininsulto ka na sa harap ng maraming tao. Hindi ka man lang babawi? Hindi ka man lang maglalabas ng statement? Huminto si Sela sandali. Tiningnan ang kanyang gawa. Saka tumingin kay Liza. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa mga taong nanonood lang ng clip na kulang sa konteksto. Alam ko ang totoo, at higit sa lahat, alam ko kung sino ako. Napaupo si Liza sa tabi, napabuntong hininga. Ewan ko sa'yo, pero please, sana may plano ka. Tumango si Sela. Kita sa mga mata niya ang tiyak na determinasyon. Meron,
Tahimik lang ako ngayon, pero hindi ibig sabihin ay walang mangyayari. Sa isip ni Sela, malinaw ang direksyon. Hindi siya magpapadala sa bugso ng emosyon. Hindi siya maglalabas ng galit online. Ang gagawin niya ay higit pa sa pag-post ng rant o paghanap ng simpatiya. Ang plano niya ay isang tahimik pero matinding pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi lang magpapakita kung sino talaga siya, kundi magtuturo rin ng leksyon sa mga tulad ni Doña Graciela. At habang patuloy ang ingay ng social media, siya ay nanatiling parang bagyong nasa kalagitnaan ng karagatan. Hindi pa dumarating sa pampang, pero tiyak na mararamdaman ang bigat ng kanyang pagdating. 2 linggo matapos ang insidente, tahimik ngunit matatag ang naging galaw ni Sela. Habang abala ang social media sa pagtatalo tungkol sa viral na video, gumugol siya ng oras sa paghahanda para sa isang event na matagal na niyang planado. Isang closed-door presentation para sa mga piling artisan at mga imbitadong panauhin. Ang twist? Gaganapin ito sa parehong mall kung saan siya hinampas ng Louis Vuitton bag. Sa umaga ng event, abala ang buong atrium. May itinayong stage na may backdrop ng malinis na kulay cream na may nakasulat sa gitna, LV Heritage Times Pilipinas, a celebration of craft and culture. Hindi ito karaniwang fashion show. Amoy pa lang ng sahig na nilinis ng lemon-scented polish at tunog ng mga instrumentong Pinoy na tumutugtog ng marahan. Ramdam mo na ang pinaghalong high fashion at lokal na sining. Sa backstage, suot ni Sela ang isang eleganteng barong-inspired suit na gawa sa Pinas seda. May manipis na golden embroidery sa laylayan. Hawak niya ang cue cards, pero abisado na niya ang lahat ng sasabihin. Lumapit ang kanyang assistant na si Liza na siyang naging katuwang niya mula sa umpisa. Sela, lahat ng artisan nandito na, galing Iloilo, Abra, Zamboanga. May mga taga Mindoro rin, masayang balita ni Liza. And si Mateo nandyan na rin, naghihintay na. Tumango si Sela. Perfect. Ito na ang pagkakataon na hindi lang ako ang makikilala, kundi pati ang gawa ng mga taong matagal nang hindi nabibigyan ng spotlight. Sa kabilang banda ng mall, si Doña Graciela ay pumasok kasama ang 2 kaibigan, sina Marga at Lucille, na parehong excited dahil nabalitaan nilang may LV event. Mare, baka may sale dito. Biro ni Lucille habang pinapahid ang lipstick niya. Ay, hindi ako bibili kung hindi limited edition. Sagot ni Graciela, bit-bit pa rin ang parehong LV bag na ginamit din ipanghampas noon. Paglapit nila sa entrance ng event, sinalubong sila ng event coordinator na may nakasabit na headset. Ma'am, welcome po. Please proceed inside. You're on our VIP list. Nagkatinginan si Marga at Lucille. Wow, VIP tayo mare. Bulong ni Marga. Mumisi si Graciela. Siyempre, sino ba naman ang hindi makakakilala sa akin dito? Wala siyang kaalam-alam kung sino ang may-ari ng event. Puno ang loob ng event hall ng mga round tables na may centerpiece na gawa sa native woven baskets at bulaklak. Sa harap, may glass display ng bagong koleksyon ng Louis Vuitton. Ngunit iba ang tema. Halatang hango sa tradisyon ng Pilipinas. May handbag na may abaka weaving mula sa Bicol. Clutch na may mother of pearl inlay mula sa Cebu. At travel bag na may hablon fabric mula sa Iloilo. Ang lahat ng ito ay may tatak ng LV. Ngunit malinaw na binigyang halaga ang craftsmanship ng mga lokal na artisan. Nag-umpisang umakyat sa stage si Mateo Fernan, nakangiti at may hawak na mikropono. Ladies and gentlemen, welcome to a very special day for Louis Vuitton. Today, we celebrate a new era, one that merges French luxury with Filipino artistry. We call it LV Heritage X Pilipinas. Nagpalakpakan ang mga tao at sa bawat palakpak ay lumalakas ang tibok ng puso ni Sela. There, Mateo nagpatuloy, and this global initiative will be led by someone very close to the heart of the Maison. A woman of vision, grace, and unmatched skill. Please welcome our new CEO for LV Heritage X Pilipinas,
Celeste Ramos Fiorenzi. Paglabas ni Sela sa stage, nanahimik ang buong hall. Hindi dahil sa ganda ng suot niya lang, kundi dahil sa bigat ng pangalan na binanggit. Ang apelyidong Fiorenzi ay kilala sa fashion industry, isa sa mga anak-anakan ng co-founder ng Maison Louis Vuitton sa Paris. Magandang araw sa inyong lahat, panimula ni Sela, hawak ang mikropono, ngunit diretso ang tingin sa mga panauhin. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng Pilipinong artisan na patuloy na gumagawa ng obra, kahit kulang sa pansin at suporta. Ngayon, binibigyan natin ng puwang sa global stage ang kanilang talento. Sa bandang kanan ng hall, si Doña Graciela ay napaatras sa kanyang upuan. Nanlaki ang mata habang nakatitig sa babaeng nakikita niya sa stage. "Mare, siya yun," bulong niya kay Marga. "Sino?" tanong ni Lucille. "Clueless pa rin. Yung babae, yung hinampas ko sa mall." Sagot ni Graciela, halos mawalan ng kulay ang mukha. Nagpatuloy si Sela sa pagsasalita. "Maraming taon akong nanirahan sa Italy. Nagtrabaho sa pinakamahuhusay na gumagawa ng luxury bag sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, bumalik ako dito sa aking bayan para pagsamahin ang sining ng dalawang kultura. At ngayon, ipinagmamalaki kong i-launch ang koleksyon na ito na hindi lang gawa ng LV, kundi gawa ng LV at ng Pilipinas." Pinindot niya ang clicker at lumabas sa LED screen ang mga litrato ng mga artisan sa kanilang probinsya, kasama ang mga gawa nilang produkto. Maririnig ang bulungan ng mga bisita. "Ang ganda! Grabe LV yan? Parang gusto ko bumili agad." Mateo muling nagsalita. "Starting next season, LV Heritage X Pilipinas products will be sold in flagship stores in Paris, Tokyo, New York, and of course, Manila. And all profits will go back to supporting Filipino artisan communities." Malakas ang palakpakan. Ang mga artisan na imbitado ay tumayo para tanggapin ang papuri. Samantala, sa likod ng stage, ang event coordinator ay muling lumapit kay Graciela. "Ma'am, after the program, we'd love for you to meet our CEO personally. You're on the meet and greet list." Napakagatlabi si Graciela, hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi niya alam kung tatanggapin niya o tatakbo palabas ng hall. Ngunit palam niyang wala na siyang lugtas. Sa unang pagkakataon, siya naman ang nasa posisyong mahihiya sa harap ng tao. At habang nakatingin si Sela mula sa stage, bahagyang sumagi sa labi niya ang isang tipid ng ngiti. Hindi ng paghihiganti, kundi ng isang babaeng handang ipakita na ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman kailangang ipagsigawan. Sapat na ang makita ito sa gawa at sa dignidad. Pagpasok ni Doña Graciela sa loob ng event hall, hindi niya agad napansin kung ano ang eksaktong nangyayari sa stage. Abala pa siya sa pag-aayos ng buhok at sa pagbubulong sa mga kaibigan. "Mare, siguradong may bago akong mabibili dito. Kailangan kong makuha yung unang release." Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin sa malaking LED screen sa gitna ng stage, ilan natigil ang oras para sa kanya. Doon, malinaw na malinaw niyang nakita ang mukha ng babaeng hinampas niya sa mall. Ngunit ngayon, hindi na ito suot ang lumang coat at faded jeans. Naka-eleganteng business suit si Sela. May confident na tindig at aura ng isang taong sanay humarap sa mga global executives. At sa ilalim ng pangalan sa LED, mababasa Celeste Ramos Fiorenzi, CEO, LV Heritage X Pilipinas. Nanlamig ang batok ni Graciela. "Diyos ko, siya yun." Mahina niyang bulong na narinig agad ni Marga. "Sino?" tanong ni Marga. Nakakunot ang noo. "Yung babae sa mall, yung hinampas ko," sagot ni Graciela, halos hindi makalunok. Agad niyang tinangkang bumalik palabas. Ngunit bago pa siya makalakad ng malayo, hinarang siya ng isang event staff na may nakasabit na headset at clipboard. "Ma'am, dito po kayo sa reserve seating ninyo. Naka-assign po kayo sa front row." "Ay, hindi na. Kailangan ko nang umalis." Pilit niyang sagot. Nanginginig ang kamay habang hawak ang strap ng kanyang bag. "Pasensya na po ma'am." Magalang ngunit matatag na tugon ng staff.
Kayo po ay isa sa aming VIP guests. Naka-schedule po ngayong tawagin mamaya para sa isang espesyal na segment. Wala nang nagawa si Graciela kundi umupo sa unang hilera. Halos diretsyong nakayuko at pilit na ipinatago ang muka sa hawak na pamaypay. Sa kanyang harapan, patuloy si Sela sa pagsasalita sa entablado, kalmado at malinaw ang boses. Marami sa atin, panimula ni Sela, ang nakakalimot na sa likod ng bawat produkto ay may kamay na pagod, may pusong nag-alay ng oras at may kwento ng sakripisyo. Pero higit sa lahat, may dignidad ang bawat taong gumagawa ng mga ito, anumang itsura, anumang suot, anumang estado sa buhay. Ilang sandali pa, nagbago ang visuals sa LED screen. Biglang lumabas ang isang video clip, ang parehong viral video ng insidente sa mall. Nakita ng lahat ang eksena ng isang matandang babae na hinahampas ang isang simpleng babaeng mamimili gamit ang isang LV bag. Tahimik ang buong hall, naririnig lang ang tunog ng video at ang paghinga ng mga tao. Ngunit kapansin-pansin, kahit malinaw na malinaw ang pangyayari, hindi binanggit ni Sela ang pangalan ni Doña Graciela. Wala ring direktang pag-akusa. Sa halip, nang matapos ang video, nagsalita siya muli. Hindi ko ipinakita ito para manumbat. Mariin ngunit banayad ang tono. Ipinapakita ko ito dahil kailangan nating maunawaan. Kahit sa gitnang galit o pagkakaiba, maari pa rin tayong mamili ng respeto kaysa kahihiyan. Ramdam ni Graciela ang mainit na tingin ng ilang bisita sa kanyang direksyon. Kahit walang pangalan, alam ng mga nakakakilala sa kanya na siya ang nasa video. Pagkatapos ng talumpati ni Sela, lumapit ang event host sa podium. Ngayon, bilang simbolo ng pagsisimula ng LV Heritage X Pilipinas, nais naming kilalanin ang ating unang opisyal na customer para sa bagong lokal na disenyo. Siya rin ay isang matagal ng taga-suporta ng Louis Vuitton. Napakapit si Graciela sa gilid ng upuan. Huwag nila akong tawagin, bulong niya sa sarili. Ladies and gentlemen, please welcome Doña Graciela Villanueva. Malakas na anunsyo ng host, kasabay ng masigabong palakpakan mula sa ilan na wala pang ideya sa sitwasyon. Halos ayaw tumayo ni Graciela, ngunit dahil hawak siya ng camera at spotlight, napilitan siyang maglakad patungo sa stage. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang at ang pagbulong-bulong ng ilang tao sa gilid. Siya yun sa video, di ba? Pag-akyat niya sa stage, inabot sa kanya ni Sela ang certificate na may ngiting magaan, ngunit matatag. Congratulations, Doña Graciela, sabi ni Sela. Walang bahid ng pang-aasar, pero malinaw ang dignidad sa kanyang tinig. Napilitan si Graciela ng ngumiti, bagaman bakas ang kaba sa kanyang mukha. Pasensya na sa lahat ng nangyari, bulong niya. Halos pabulong, ngunit narinig ng mga nasa unahan. Hindi ko alam. Tumingin si Sela diretso sa kanyang mata. Tanggapin ko ang inyong paghingi ng tawad, Donya. At sana, sa mga susunod na araw, makita natin ang tunay na halaga ng isang tao, lampas sa kanyang pananamit o kayamanan. Napalunok si Graciela at tumango. Hawak ang certificate. Bumaba siya ng stage habang nakatutok ang mga kamera. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging tunay na mapahiya. Hindi dahil iniinsulto siya, kundi dahil tinrato siya ng may respeto ng taong kanyang sinaktan. Sa gilid ng stage, nanatiling nakatayo si Sela. Alam niyang mas marami pang susunod na hakbang ang mangyayari. Ngunit sa gabing iyon, sapat na ang mensahe na kahit sa harap ng insulto, may paraan pa ring ipakita ang lakas ng walang halong galit. 2 araw matapos ang engranding event sa mall, tila normal ang umaga sa maliit ngunit sosyal na cafe na iyon. Ang mga staff ay abala sa pag-aayos ng mga mesa, nagbubukas ng blinds para pumasok ang sikat ng araw at nagsasalin ng freshly brewed coffee sa mga karaf. Wala silang kamalay-malay na ilang minuto mula ngayon, magbabago ang reputasyon ng kanilang kafe. Nasa loob si Doña Graciela,
mag-isa sa kanyang paboritong mesa sa sulok. Naka-light blue na dress siya at may bagong LV scarf na nakapulupot sa leeg. Marahil ay pilit binabawi ang nawalang dignidad mula sa nakaraang kahihiyan. Abala siyang nagbabasa ng magazine pero hindi lubusang nakakalimot sa mga bulong-bulungan sa paligid. Alam niyang kahit hindi binanggit ang pangalan niya sa event, maraming nakakaalam sa mall kung sino ang nasa viral video. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Sela, ngunit hindi na ito yung babaeng naka-coat at faded jeans na dati niyang hinamak. Naka-minimalist yet elegant na cream suit si Sela. Ang tela ay halatang custom-made, may subtle golden piping sa laylayan. Sa kaliwang kwelyo ay may maliit ngunit eleganteng LV pin. Sa likod niya, isang buong entourage ng LV team ang pumasok, kasama ang isang camera crew na may hawak na mga professional rigs. Nagkagulo ang mga staff. "Ma'am!" "Welcome po. Ano pong okasyon?" Tanong ng cafe manager na si Roberto. Halos hindi mapigilan ang excitement. Ngumiti si Sela at tumingin sa kanya. "Roberto, simula ngayon, ang cafe ninyo ay magiging opisyal na partner ng Louis Vuitton Lounge Cafe, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Lahat ng imported teas at artisan desserts na ilalagay dito ay magiging co-branded ng LV at ng mga local suppliers natin." "Talaga po?" Halos mapatalon si Roberto sa tuwa. "Grabe! Malaking karangalan po yan." Pumasok mula sa likod si Mateo Fernan, naka-dark navy suit at may dalang LV folder. "Ladies and gentlemen," aniya habang lumalapit sa gitna ng cafe, "today marks a new partnership. This cafe, starting next month, will bear the LV Lounge branding, and we owe this to our CEO for LV Heritage X Pilipinas, Celeste Ramos Fiorenzi." Palakpakan ng mga staff at ilang customers na nakasaksi. May ilan pang kumuha ng video sa cellphone, excited na maibahagi sa social media ang nakita. Sa gitna ng mga palakpak, tumingin si Sela sa direksyon ni Graciela. Ang donya, na kanina ay maangas pa ang postura, biglang namutla. Napatingin siya sa mesa, tila ba umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit lumapit si Sela, dala ang isang eleganteng white and gold LV gift bag. Tahimik na naglakad si Sela, papunta sa sulok kung saan nakaupo si Graciela. Walang tasamang galit sa kanyang ekspresyon. Kalma, mahinahon at may dignidad. Tumigil siya sa harap ng mesa ng donya at marahang inilapag ang gift bag. "Para sa iyo, donya," sabi niya, malinaw ang boses, ngunit walang bahid ng pangungutya. Napatingin si Graciela, hindi makatingin ng diretso sa mata ni Sela. "Hindi ko alam kung..." Huminto siya, halatang kinakabahan. "Dapat ko bang tanggapin yan?" "Tanggapin mo," sagot ni Sela. Wala itong ibang ibig sabihin kundi paalala. Dahan-dahan niyang binuksan ng donya ang gift bag. Sa loob, nakabalot sa ivory tissue paper, may isang envelope na gawa sa pinya fiber. Sa ibabaw ng envelope, nakasulat sa maganda at eleganteng calligraphy, "Hindi lahat ng may suot na simpleng damit ay mababa ang pagkatao." Ilang segundo lang, parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ni Graciela. Napakagatlabi siya at hindi alam kung paano sasagutin. "Sela," mahina niyang bulong, "pasensya na. Alam kong mahirap paniwalaan pero nadala lang ako noon. Mayabang ako. At mali yun." Tumingin si Sela sa kanya. Walang ngiti, ngunit hindi rin malamig ang muka. "Hindi ko kontrolado kung anong iisipin ng mga tao tungkol sa atin. Pero alam mo kung ano ang kontrolado natin? Kung paano natin itatrato ang ibang tao, lalo na yung hindi natin kilala." Napayuko si Graciela, pinipigilan ang luhang nagbabadya. "Salamat, pasensya na ulit." "Walang problema," maikling sagot ni Sela at tumalikod na para bumalik sa grupo. Sa pintuan ng kafe, muling nag-abot ng kamay si Mateo kay Sela at sa harap ng lahat, kinamayan siya. "You've not only elevated Filipino artisans, Sela, but also shown what true leadership looks like," sabi ni Mateo, na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Habang bumabalik si Sela sa gitna ng kafe para sa photo ops,
Tahimik lang si Graciela sa kanyang mesa, hawak ang envelope at gift bag. Hindi na niya iniwasang makita ang mga kamera. Alam niyang maraming nakamasid. Pero sa unang pagkakataon, wala siyang inisip na image o reputation. Iniisip lang niya kung paano magbabago simula ngayon. At habang nagpapatuloy ang shooting ng camera crew para sa LV announcement, ramdam ng lahat sa kafe na hindi lang negosyo ang naipanganak sa araw na iyon. Isa rin itong malinaw na halimbawa ng pagbibigay galang at pagpapakumbaba. Sa isang tahimik na production studio sa Maynila, nakaupo si Sela sa isang upuang balot ng malambot na velvet habang nakaharap sa kamera. Nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa 2 spotlight na napatuon sa kanya. Nasa tabi lang si Mateo, kasama ang isang documentary crew mula sa Europe na matagal nang gustong ikwento ang kanyang paglalakbay bilang bagong muka ng LV Heritage Tex Pilipinas. Nag-umpisa ang interviewer, isang babaeng Briton na nagngangalang Claire. Sela, maraming hindi nakakakilala sa totoong buhay mo bago ka maging CEO. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung saan ka nagsimula? Huminga ng malalim si Sela, saka ngumiti ng bahagya. Ako ay ipinanganak sa isang maliit na bayan sa Panay Island. Ang tatay ko, si Ernesto Ramos, ay isang textile chemist. Ang trabaho niya ay mag-eksperimento sa iba't ibang tela at dyes para mapaganda ang kalidad ng habi. Ang nanay ko naman, si Felisa, ay isang weaver na kilala sa paggawa ng pina at hablon. Maayos naman ang buhay namin noon, hanggang sa nasunugan kami. Napatingin siya sa malayo, para bang bumalik sa panahong iyon. 15 taong gulang ako noon. Isang gabi, dahil sa kuryenteng pumutok, nasunog ang buong bahay namin. Wala kaming nailigtas kundi ang mga suot namin sa katawan. Nawalan ng kagamitan ang nanay ko, pati ang mga tela at habing matagal niyang tinrabaho. Nawalan din ng laboratory equipment ang tatay ko, pero higit sa lahat, nawalan kami ng lugar na tinatawag na tahanan. Tahimik ang buong crew, parang ayaw pigilin ang kasunod na sasabihin niya. Hindi kami umasa sa tulong. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil alam naming mas marami pang mas nangangailangan. Kaya naghanap ako ng paraan. Sa murang edad, natutunan kong mag-restore ng lumang bags. Nagsimula lang iyon sa isang kapitbahay na may lumang leather bag na butas at kupas. Ginamit ko ang natira sa mga gamit ng tatay ko at sinubukang ayusin. Nung bumalik yung kapitbahay at nakita niya, nagulat siya. Doon nagsimula ang maliit kong trabaho. Nag-aayos ako ng lumang bags sa halagang abot kaya. Napangiti si Mateo sa gilid habang nakikinig. Alam niyang ito ang parte ng kwento ni Sela na nagbibigay inspirasyon sa marami. Isang araw, patuloy ni Sela, may dumating na turista mula Europe. Isang babaeng mahilig sa vintage luxury items. Pinarestore niya sa akin ang isang lumang Louis Vuitton trunk na minana niya pa sa lola niya. Ilang linggo ko yung inayos. Pinalitan ang mga kupas na bahagi, pinakintab ang brass fittings, at ibinalik ang original na kulay ng canvas. Nang makita niya ang finished work, napaluha siya. Sabi niya, "This is better than I ever imagined." Doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Sela. Inirekomenda niya ako sa isang design school sa Florence. Sa una, natakot akong tumanggap. Hindi ako sanay sa ibang bansa at wala akong sapat na pera. Pero siya mismo ang nag-sponsor sa akin, pati plane ticket at unang taon ng tuition. Sabi niya, "Your hands have magic. The world needs to see it." Nagpatuloy ang interviewer. At doon ka nagsimulang makilala sa Europe? Tumango si Sela. Oo, sa Florence. Nagsimula akong mag-aral mula sa basics hanggang sa pinaka-advanced na craftsmanship. Naging intern ako sa iba't ibang luxury houses. At ilang taon matapos ang graduation, tinanggap ako ng Louis Vuitton bilang bahagi ng kanilang bespoke design team. Doon ko nakilala ang co-founder's family at kinalaunan tinuring nila akong parang anak. Claire leaned forward. And eventually,
You became the creative head of one of LV Studios, correct? Yes. Sagot ni Sela. It was a dream job. Pero kahit gaano kaganda ang buhay ko sa Europe, may kulang. Tuwing uuwi ako sa Pilipinas para magbakasyon, nakikita ko pa rin ang mga artisan na tulad ng nanay ko. Mga magagaling pero walang sapat na merkado para sa kanilang gawa. Doon ko napagtanto, kailangan kong bumalik hindi lang para magturo, kundi para bigyan sila ng tunay na oportunidad. Kita sa mga mata niya ang sinseridad habang nagsasalita. Ginamit ko ang naipon kong pera at ang koneksyon ko sa LV para makabuo ng proyektong magbibigay ng trabaho sa mga local weavers at artisans sa Panay. Bumili ako ng lupa at nagdayo ng isang training at production center. Dito, tinuruan namin ang mga kababaihan at kabataan ng mas mataas na craftsmanship standards habang pinapanatili ang tradisyon ng ating mga tela. Anong naging epekto nito sa komunidad ninyo? Tanong ni Claire. Nagngiti si Sela, ngunit may bakas ng luha sa kanyang mata. Marami sa kanila na yun may sariling income na, kaya nang makapagpatayo ng matitibay na bahay, napapagpaaral ng mga anak at hindi na umaalis ng bayan para magtrabaho sa ibang lugar. Para sa akin, iyon ang tunay na tagumpay, ang makita silang umaangat nang hindi kinakalimutan ang kanilang ugat. Tahimik na sandali ang sumunod bago magsalita si Mateo. Sela, I've worked with many designers and leaders, but what sets you apart is that you don't just create luxury, you create hope. Nagpatuloy ang shooting ng documentary, pero ramdam ng lahat sa studio na ang kwento ni Sela ay higit pa sa isang success story. Ito ay patunay na kahit galing sa hirap, may kakayahan ang isang tao na baguhin hindi lang ang sariling kapalaran, kundi ang kapalaran ng buong komunidad kung may puso, tiyaga at malasakit. At sa kabila ng lahat, alam ni Sela na marami pa siyang plano, sapagkat para sa kanya, ang bawat hobby, bawat tahi at bawat disenyong ginagawa niya ay may dalang mensahe. Ang dignidad at halaga ng bawat Pilipino ay hindi kailanman masusukat sa presyo ng damit, bag o anumang luho, kundi sa kwento ng kanilang buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, ang viral video, ang event at ang eksenang sa cafe, hindi na nawala sa usapan ng mga tao ang pangalan ni Doña Graciela. Maraming netizen at ilang advocacy groups ang nagsumite ng mga petisyon para sampahan siya ng kaso dahil sa public assault. May ilang abogado pa na nag-alok ng kanilang serbisyo para tulungan si Sela na magsampa ng reklamo. Isang gabi, habang nasa kanyang opisina sa LV Heritage Center sa Maynila, tinanong si Sela ng kanyang legal advisor na si Attorney Sarmiento. Ma'am, kung gusto ninyo, solid ang kaso natin laban sa kanya. Malinaw ang ebidensya, video, testimonya, pati yung impact sa inyong reputasyon. Hindi lang natin mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa inyo, kundi makakapagbigay ng halimbawa na hindi pwedeng baliwalain ang ganitong asal. Tahimik lang si Sela habang nakatingin sa bintana, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Attorney, hindi ko na kailangang ipanalo ang kaso sa korte. Hindi ko layunin na sirain siya, kundi baguhin ang takbo ng kanyang pananaw. Mas malaki ang epekto ng pagbibigay ng pagkakataon kaysa sa pagpaparusa. Nagkatakinan ang buong team niya. Alam nilang ganun talaga si Sela, hindi basta naghihiganti. Sa halip na demanda, gumawa si Sela ng kakaibang hakbang. Ipinatawag niya ang kapitan ng barangay kung saan nakatira si Graciela at nag-alok ng malaking donasyon. May isang kondisyon. Itatayo sa barangay ang isang public library para sa kabataan, kumpleto sa mga libro, computer at isang maliit na workshop area para sa art at crafts. No names, no plaques with my face. Malinaw na bilin ni Sela. The project should be for the kids, not for my publicity. Sa kabilang banda, iba ang naging takbo ng buhay ni Graciela. Matapos ang iskandalo, unti-unting naglayo sa kanya ang mga dati niyang kaibigan. Hindi na siya iniimbitahan sa mga sosyal na pagtitipon. Ang ilang business partners ay biglang nag-withdraw ng kanilang support sa mga proyekto niya, takot madamay sa kontrobersya. Graciela,
We hope you understand. Paliwanag ng isa niyang long-time associate sa telepono. Masyado ng sensitibo ang image issue ngayon. Baka kailangan mo munang mag-lay low. Sa mga sumunod na buwan, halos hindi na lumabas si Graciela ng bahay. Naging tahimik ang mga dating maingay na lunch meetings at shopping sprees. Sa halip, napalitan ito ng mag-isa sa sala, nakatitig sa lumang piano na pag-aari ng kanyang yumaong asawa, o kaya'y nagbubukas ng album ng mga lumang litrato. Dumating sa puntong nagsimula siyang makaramdam ng matinding depresyon. Wala nang tumatawag para kumustahin siya maliban sa anak niyang si Andrea. Isang gabi, habang nasa kusina, napatingin siya sa salamin ng kabinet at napansin kung gaano siya tumanda sa loob lamang ng ilang buwan. Ano bang nangyari sa iyo, Graciela? Bulong niya sa sarili. Isang umaga, habang iniinom ang kanyang kape, napansin niyang may isang sobre sa ilalim ng pintuan. Maganda ang pagkakasulat ng kanyang pangalan sa envelope, gamit ang pamilyar na maganda at matatag na sulat kamay. Binuksan niya ito at nabasa ang sulat. Doña Graciela, maraming bagay ang pwedeng maghiwalay sa atin. Kayamanan, estado, nakaraan. Pero mas maraming bagay ang pwedeng mag-ugnay kung pipiliin natin. Iniimbitahan ko po kayong maging patron ng bagong craft program na sisimulan namin sa Panay. Layunin nitong turuan ng kabataan at mga nanay ng livelihood skills gamit ang lokal na sining at habi. Alam kong marami kayong karanasan sa pamamahala at may kakayahan kayong makatulong sa proyektong ito. Walang kamera, walang media. Basta taos puso lang. Celeste Ramos Fiorenzi. Matagal niyang tinitigan ng liham. Ilang beses niya itong pinasa. Pilit iniintindi kung bakit. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, ay bibigyan pa siya ni Sela ng ganitong pagkakataon. Kinabukasan, inawagan niya si Andrea. Anak, sa tingin mo ba karapat-dapat pa akong tumulong sa ganyang proyekto? Mom, sagot ni Andrea, kung may gusto ang baguhin sa sarili mo, ngayon na ang pinakamagandang panahon. Maybe this is your second chance. Makalipas ang isang linggo, bumiyahi si Graciela papuntang Panay. Walang media, walang anunsyo, isang simpleng SUV lang ang sinakyan niya, kasama si Andrea. Pagdating nila sa maliit na barangay hall, sinalubong sila ng ilang kababaihan at kabataan na abala sa paggawa ng mga simpleng handicrafts. Tahimik na lumapit si Sela mula sa kabilang mesa. Nakasimpleng linen dress lang siya, walang makeup pero maliwanag ang ngiti. Salamat sa pagpunta, Donya. Bati niya. Tumango si Graciela, bahagyang napayuko. Salamat sa pag-anyaya at sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi na nagtagal ang formalities. Inilibot ni Sela si Graciela sa workshop area. Ipinakita ang mga kabataang natututo gumamit ng loom at ang mga nanay na gumagawa ng basket weaving. Kitang-kita ang tuwa sa mga mukha ng mga ito habang nagkukwento tungkol sa kanilang natututunan. Mula noon, naging tahimik ngunit tuloy-tuloy ang kontribusyon ni Graciela. Hindi siya humihingi ng kredito o public mention. Tinutulungan niya ang pagbili ng mga materyales at minsan ay nagpapadala ng pagkain para sa mga trainees. Unti-unti, natutunan niyang magpakumbaba. Bumabalik siya sa Panay, nakikipagkwentuhan siya sa mga artisan, nakikinig sa mga kwento ng kanilang buhay. Hindi na siya ang dating donya na nakatingin mula sa pedestal. Ngayon, isa na siyang silent donor at isang tao na natutong ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa presyo ng bag o sa dami ng ari-arian, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong impluwensya para makatulong sa iba. At sa bawat pag-uwi niya, dala niya ang liham ni Sela sa kanyang bag, hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili na minsan, ang pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon ay mas makapangyarihan
kaysa sa kahit anong paghihiganti. Ilang buwan ang lumipas at sa gitna ng malawak na lupain sa Iloilo, itinayo ang Sela Center o Cultural Innovation. Malaki ang gusali, ngunit hindi marangya. Ang disenyo nito ay pinaghalo ang modernong arkitektura at tradisyonal na Filipino elements. May malalaking bintana na nagpapapasok ng liwanag, kisame na gawa sa kahoy mula sa sustainable sources, at mga dingding na may woven panels mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa gitna ng pasilyo ay may nakasabit na mga obra ng mga batang artisan, mga bag, sapatos at accessories na sila mismo ang nagdisenyo at gumawa. Isang umaga, maagang dumating si Sela para mag-inspeksyon ng mga silid-aralan. Sa bawat room, may makikita kang mga kabataang nakayuo sa kanilang mga gawa. May ilan na nagpe-paint ng patterns. May gumagawa ng prototypes gamit ang recycled materials at may nagsasanay sa paggawa ng leather goods gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Lumapit sa kanya ang isa sa mga estudyante, isang dalagitang naka-ponytail na si Mina. May hawak na sketchpad. "Ma'am Sela, tingnan niyo po. Ito po yung design na gusto kong ipasa para sa scholarship sa Paris." Tiningnan ni Sela ang guhit at ngumiti. "Maganda, Mina, pero tandaan mo, huwag lang basta maganda sa paningin. Isipin mo rin kung paano ito may koneksyon sa kultura natin. Gamitin mo ang puso mo sa bawat linya." Tumango ang bata at masayang bumalik sa kanyang mesa. Sa kanyang paglibot, halata na buo ang puso ni Sela sa adbukasiyang ito. Pinili niyang manatiling single, hindi dahil walang nagmamahal sa kanya, kundi dahil mas pinili niyang ibuhos ang kanyang oras at emosyon sa paghubog ng mga susunod na henerasyon ng designer at artisan. Alam niyang may mas malawak na pamilya siyang kailangang kalagaan, ang komunidad na ito. Isang araw, inimbitahan siya ng isang kilalang TV network para sa isang primetime interview. Sa studio, nakaupo siya sa isang eleganteng upuan, suot ang simpleng linen dress na gawa ng isa sa kanyang trainees. Nasa harap niya ang host na si Carla, nakangiti at handa sa kanyang mga tanong. "Sela," panimula ni Carla, "mula sa isang batang galing sa Panay, ngayon ay kinikilala ka na bilang isa sa mga most influential women in design. Ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa lahat ng pinagdaanan?" Tahimik si Sela ng ilang segundo. Tila iniisip kung paano ibubuod ang lahat ng karanasan niya sa iisang sagot. Tumimin siya diretso sa kamera, na ang tunay na agandahan ay hindi nasusukat sa presyo ng bag, o sa tatak ng damit, o sa dami ng ari-arian. Nasusukat ito sa kung paano natin tinitingnan at ipinuturing ang isa't isa, lalo na ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. Tahimik ang studio ng ilang sandali bago sumunod ang malakas na palakpakan mula sa audience. Ramdam ng lahat na hindi lang iyon simpleng soundbite, iyon ay galing sa puso. Samantala, sa training room ng Sela Center, nakikita si Doña Graciela, o mas kilala na lang ngayon bilang Ate Grace ng mga trainees. Nakatayo siya sa tabi ng cutting table, nakasimpleng cotton blouse at slacks, walang makeup at nakasuot ng salamin. Maingat niyang tinatabas ang tela habang tinuturuan ang dalawang kabataang babae. "Kapag humahawak kayo ng gunting, huwag ninyong bibiglain. Dapat kontrolado at may tiwala sa kamay ninyo," paliwanag niya. "Salamat po, Ate Grace," sabi ng isa sa mga estudyante. "Hindi po namin alam na dati kayong high society." Mumiti si Graciela, ngunit may halong hiya sa mata. "Oo anak, pero natutunan ko na mas masarap sa pakiramdam yung marumi ang kamay mo sa trabaho na may saysay. Kaysa malinis nga ang kuko mo, pero walang ambag sa iba." Kung noon ay puno siya ng alahas at mamahaling pabango, ngayon ay amoy tela at thread dust si Graciela. Ngunit sa kanyang mukha, makikita ang kapayapaan, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang hapon, habang nagtatapos ang klase sa Sela Center,
may dumating na grupo ng kabataan na may dalang cellphone. "Ma'am Sela, Ma'am Grace, trending po kayo," sigaw ng isa. Lahat ay lumapit sa screen at nakita ang isang bagong viral video. Hindi ito tungkol sa iskandalo, kundi sa isang simpleng eksena na kuha ng isang estudyante. Si Sela, nakaupo sa isang hobby loom kasama ang isang bata, nagtuturo kung paano ayusin ang pattern. At si Graciela nasa kabilang mesa, tinutulungan ang dalawang trainee mag-layout ng tela. May caption ang video, "From enemies to partners, proof that people can change and that kindness inspires kindness." Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa milyon ang views at libo-libong komento ang nagpapahayag ng paghanga. May mga nagsasabing, "Ito ang content na gusto naming makita, pagbabago at pagtutulungan." May iba namang nagsulat, "Kahanga-hanga si Sela, mas kahanga-hanga si Graciela na marunong tumanggap at magbago." Tiningnan ni Sela si Graciela at ngumiti. "Mukhang hindi mo na maiiwasan ang social media, Ate Grace?" Napatawa si Graciela. "Basta't hindi na iyon tungkol sa kahihiyan, okay lang." At sa huling eksena ng dokumentaryong iyon, makikita ang dalawang babaeng minsang nagkasakitan sa publiko. Ngayon ay magkasamang nagtuturo, magkasamang humahabi ng bagong kinabukasan para sa komunidad. Ang dating sugat ng kahihiyan ay napalitan ng alaala ng pagpapatawad at pagbangon. Sa labas ng Sela Center, may nakapaskil na malaking karatula. "Here, we design not just products, but better people." At doon, nagtatapos ang kwento. Hindi sa isang paghihiganti, kundi sa isang pagbabago na mas matibay pa kaysa sa kahit anong mamahaling bag. At dito nagwawakas ang kwento ni Sela at Graciela. Isang kwentong nagsimula sa pamhuhusga at kahihiyan, ngunit nagtapos sa pag-unawa at pagbabago. Mula sa isang simpleng babae na hinamak dahil sa kanyang pananamit, umangat si Sela bilang inspirasyon at haligi ng pag-angat ng lokal na sining. Mula naman sa isang donya na nakulong sa imahe ng yaman at kapangyarihan, natutong magpakumbaba si Graciela at gamitin ang kanyang impluensya para sa ikabubuti ng iba. Ipinapaalala ng kanilang paglalakbay na ang tunay na kagandahan at dangal ay hindi nasusukat sa presyo ng dala mong bag o sa tatak ng suot mong damit, kundi sa kabutihan ng iyong puso at sa kakayahang magbago para sa tama. Sa huli, hindi pera, kapangyarihan o kasikatan ang nagiging sukatan ng tagumpay, kundi ang bakas ng kabutihan na iniiwan natin sa buhay ng ibang tao. Kung minsan, ang pinakamagandang disenyo ay hindi nakikita sa tela o sa balat ng bag, kundi sa pagbubuo ng mas mabuting pagkatao.